Ay, magandang araw po at nako, 17 Pilipino pa rin po ang nananatili sa Qatar Police Station. Ito ay matapos na magsagawa ng rally. At yan po ay iniulat ng DFA o Department of Foreign Affairs. At pero alam niyo ho, sa pangyayaring ito ay dapat wag naman nahong kondinahin at sisihin itong 17 mga Pilipino. Actually, 2 po sila, no, na nagsagawa ng rally. Ito po'y pakikisimpatya at siyempre pakikisama sa ika-80 taong kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bagamat sa ngayon ay sabi po ng DFA ay gumagawa naman sila ng pagkilos at upang matulungan ito pong mga kababayan natin na OFW dyan po sa Qatar. Pero hindi maganda, no, yung ginagawa pang paninisi naman ni PCO Undersecretary Claire Castro. Na ang sabi ho niya ay yung mga nag-rally dyan dapat hindi kayo nag-rally, parang pabigat pa kayo sa gobyerno. At ang sabi niya sana yung mga ipinaglalaban nyo sa inyong kilos protesta ipaglaban din kayo kung sino yung sinusuportahan. Ibig sabihin nagsusuporta kayo kay dating Pangulong Duterte, sana kayo ay masuportahan niya rin dahil sa nangyaring yan dyan po sa Qatar. Paano masusuportahan ni dating Pangulong Duterte itong mga OFWs? Pinakulong niya na po sa ICC. Di po ba? Diyan po ay dinala nyo kagad sa The Hague, the Netherlands. Pero dito ho mga kababayan ay bagaman sabihin natin ay talagang sabi nga po ng DFA, bawal pong mag-rally sa Qatar. Pero nandyan na ho yan Kasi halimbawa, may mga Pilipino may napatay. Bawal lang pumatay, di ba? Pero binubuusan po natin ng tulong. Sana ganito rin ho dito po sa mga OFWs na bagamat sila po ay sabihin natin DDS. Yun ho. At sila po ay maka-Duterte. Pero hindi na po issue yun mga kababayan, na kung ano ka man, maka-Duterte ka man o maka-Marcos, ang issue ho rito Pilipino. Ito hong mga overseas Filipino workers o OFWs ay itinuturing na mga bagong bayani dito po sa ating bansa dahil sa kanilang mga naitutulong sa ating ekonomiya, tulad po yung mga remittances, no? Di ba? Yung mga ipinapadalang dolyar o salapi dito po sa Pilipinas, at malaki pong tulong ang naiaambag sa ating sa ating ekonomiya. Dito ho ay hindi na ho dapat natin sisihin na kasi parali-rali kayo bawal, tapos yung sinusuporta niya dapat suportahan kayo niyan o sagutin kayo niyan So wag na po, wala na pong sisihan, Pilipino ang mga yan At siguro paalalahanan na lang, huwag mo na sisihin. At pero kasi hindi po natin sila masisisi, lalo na ho yung mga overseas Filipino workers na talagang totoong naramdaman po naramdaman po nila at ng kanilang pamilya dito po sa Pilipinas yung sinasabing pagkalinga at tunay na serbisyo ni dating Pangulong Duterte noong siya po ay nasa pwesto. Siguro ngayon at kung pagandahin at pagbutihin ng Marcos administration yung kanilang pagkalinga at serbisyo, siguro sa mga susunod, kahit wala ka na sa pwesto, may mga ganyan din pagkakataon na may mag-rally o sa iyong birthday magpaparamdam yung mga taong nakadama ng kaginhawahan at kabutihan ng isang administrasyon. So, ganun ho talaga yan. Kaya ang masasabi ho natin at panawagan ho natin sa ating gobyerno, wag nyo na pong sisihin at kundinahin. Kasi ito pong si Yusek Claire Castro, ang sinasabi niya, alam nyo naman bawal Pero siguro, ang pinakamainam ay ito ho, kalingahin at kung anong pwedeng gawin sa police at dyan po yung mga OFW at siguro ipakiusap na pagpasensyahan nyo na yung mga namin, mga aming mga kababayan dyan, no? At sila po ay nagpapahayag lang ng kanilang mga damdamin, pero hindi po siguro nila alam na bawal ho dyan sa Qatar or maaring nakalimutan nila. So pwede naman doon, no? At siguro dapat mismong si Pangulong Marcos Jr. ang manawagan at lakarin niya po sa gobyerno po ng Qatar na mapalaya. Di ba?
para siguro yung damdamin ho ng mga nahuli, baka mag-isip sila kung okay si Pangulong Duterte, okay din pala ito. Oh, kaso ang nangyayari, kukundinahin pa dahil parang itinuturing po silang kalaban. Wag naman po. Dapat itoong mga kababayan natin dyan sa Qatar, ituring ho nating Pilipino. Isa-isang tabi ho natin kung ano man yung kanilang mga paniniwalang politikal. Sige, ano ba ginawa sa inyo ni Duterte? Dapat to, ganun ang gawin. No? Ang gawin po ng Marcos Jr. administration, ano ba ginawa sa inyo ni Duterte? Bakit talagang gustong-gusto nyo siya? Ito. Sinabi, hindi, gagawin, kahit na ganyan ho, na kayo ay patuloy na umiidolo at talaga namang sobra ang pagtitiwala sa dating Pangulo, tutulungan ko pa rin kayo dahil kayo ay isang Pilipino. Sana ganun pong marinig natin sa ating Pangulo. At siguro baka mabawas-bawasan po yung mga nagagalit sa kanila. Kasi hindi po may alis na talagang marami po ang nagliliyab at nagiinit ang kanilang damdamin. Dahil sa, di ba, lumipas po ang kaarawan ng dating Pangulo, sumapit po sa ika-80, nandun po sa kulungan. At ang may kagagawan ay itong kasalukuyang administrasyon. So hindi po natin sila mapipigilan at hindi po natin masisisi kung sila po ay mag-aalburuto. So siguro sa mga susunod at ito, magsisilbing babala. Paalalahanan na lang ni ating mga kababayan sa Qatar at iba pa mga bansa na kung gagawa kayo ng mga pagkilos ganito, pagrarally, bawal dyan. Dapat paalalahanan nyo para wag na pong maulit. Yun lang ho, sana wala na hong sisihan. Tulungan na lang ho natin. Halimbawa, may mga, di ba, may iba't ibang mga kaso yung ating mga OFW sa iba't ibang mga bansa, nakagawa ng labag sa batas. Kahit na ganun pa man, ay dapat po nating tulungan. So ito, alam nyo, itong mga pagkakataon na maipakita ho mismo ng Marcos administration, mismo ang Pangulo, na yung mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte, tulungan mo, maganda ho yun, no? Magandang pagkakataon. At maaring baka magbago po ang damdamin nila, di ba? Pero kaso, talagang, nasa kanila, sa mga OFW, talagang hindi po nila makakalimutan yung mga naitulong sa kanila. Tumatak na po sa kanila. Kaya kahit na ano mangyari dito po kay dating Pangulong Duterte, sila po ay sumusuporta. Pwedeng baliktarin ho yan, pagkakataon ho yan ni Pangulong Marcos Jr. Kung ano ang ginawa ng dating Pangulong Duterte, doblehin mo yung serbisyo noon at para makuha mo. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Pero ulitin ko ho, sana wag na pong kundinahin, sisihin, ibuhos po ang tulong dito po sa mga OFWs na ito. Kahit pa sila po ay sumusuporta sa dating Pangulo, tandaan po natin, sila po ay mga Pilipino at itinuturing natin mga bagong bayani na kung saan ang mga OFWs ay may malaking kontribusyon dito po sa ating bansa, sa ating ekonomiya at sila po ay nagsasakripisyo sa ibang bansa para po sa kanilang pamilya. At kasi wala ho rito, kulang po ang oportunidad dito po sa Pilipinas para po sila maghanap buhay. Kaya lumalabas po sila ng bansa na ang kapalit ay maiiwan yung kanilang yung kanilang pamilya at siyempre ang kapalit niyan yung matinding kalungkutan na sila po ay nag-iisa doon, naghahanap buhay at samantalang dito ho siyempre para mairaos yung kanilang mga pamilya dito po sa Pilipinas. At siyempre sa nakarang Duterte administration, marami po tayong narinig ng mga OFW nang sila ay nasa abroad, naiwan ng pamilya rito, kampante raw po sila na nasa ligtas na kalagayan dahil sa naubos daw yung mga drug addict, paniniwala ho nila yun At bukod sa paniniwala, naranasan ho nila. Siguro pwedeng ipagpatuloy ho yan ng gobyernong ito na talagang linisin po yung paligid at mawala na po yung mga drug addict. At ang sinisisi ho nila na dami raw ho ng mga pag-abuso. Pwede naman gawin yun ng walang pag-abuso. Di ba? Baguhin nyo yung strategy. Pero talagang ang pinakamisyon ay mawala po ang salot na illegal droga dito po sa ating bansa. Okay, maraming salamat sa ating mga OFW. Siguro pinakamainam din kung meron po kayong mga paniniwalang political, kung bawal po sa inyong lugar, mag-ingat po tayo. No?
siguro naman, yun, parang magbubukas ho ito sa lahat na, uy, baka bawal dito sa atin, ha? O, pwede na kayo, mag-social media na ho kayo. Doon ho kayo magsisigaw. O, pero kung hindi naman bawal, o, pwede, di okay ho. Ipakita ho natin kung ano ang ating naramdaman dahil sa, katulad sa Pilipinas, meron din naman tayong kalayaan sa pamamahayag at sa ibang mga bansa, pero piliin lang po natin, di ba? Para maging maingat. Siguro, yung DFA, magpaalala ho kayo sa mga OFW na ito bawal dito rally-rally Ito, maganda ito, nagbukas din ho ito sa lahat na nagbigay ng atensyon na lahat po ng bawat bansa na ipinagbabawal, ipaalala muli ng DFA o ng OWA, POEA, o DMWU, o yung Department of Migrant Workers sa lahat ng OFW na, ito, dito ka sa Middle East, bawal dyan ingat. Yun po. Okay, so sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo dito po sa ating YouTube channel. At para updated ho kayo sa lahat po ng mga issue na ating tinatalakay. Maraming salamat po. Ito muli si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.